doing it, pag lasing ka na or like you're into it, super, lakas ng tama mo, sorry, I'm burping. Ano, ang Etong video na ito ay sa video ni Jojo de Guzman ha. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo. Kinuha ko po ito. Jojo de Guzman, saglit ha, nag-message ako eh. Ayun, sumagot na. Salamat ha. Jojo de Guzman. Boss, maraming salamat ha. Komentaryohan ko lang tong video mo. Ang galing ng pagkakagawa mo. Thank you. Okay. Ayan ha, sa mga hahabol. Sa mga manunood ng replay, wag po kakalimutan. Mag-like agad at subscribe. Yan lang po ang ano natin ha. Ang hinihiling natin, subscribe po kayo. Sige, eto na, simulan natin. Ganito yan. Kapag if you're doing it, pag lasing ka na or like you're into it, super, lakas ng tama mo, sorry, I'm burping. Ano, ang nangyayari, minsan may naiiwan na residue. Sa bibig? Oo, dito, sa nose. So, yung pala yun, di ba? Di ba sa bata, pagka mahilig sa gatas o yung bata dumedede pa, dapat may gatas sa dito. Pag sinabi may gatas ka pa sa labi, ibig sabihin bata. Pagka sinabi may pulbos ka pa sa labi, adik. Tuloy tayo. Hindi ako may sabi niyan, si Kati. Kati ba pangalan nito? Kati. Sige. Naiwan dyan. Mga ganon. Sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. Ay, ganun, typical. Typical pala yan sa mga nagpupulbos yung may ganun. Parang sa mga bata nga, pag dumedede pa o naggagatas pa, lagi meron dito. Typical pala yan. Ako, delikado. Madaling mahuli, madali. Experience. Diba? So, parang, So, Kaya titignan mo na. Mayroong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagba-viral. Na sa isang parang ceremony, naalala mo? Mayroon ditong puti na pulbo, tapos inabutan siya ng panyo ng kanyang PSG. Nakita mo yon? So inabutan siya ng panyo ganyan. Hanapin mo yon, mga kababayan. So merong residue dito ha. Tapos inabutan siya ng panyo nung PSG niya, tapos ginanon niya sa public. So ito bang residue? So ikaw, kasi ako wala pa, never po ako nakakita. Yun ang hanapin ko sa... Ako hindi ko pa nakita, ngayon ko lang nakita. Kasi mamaya. So, ako wala pa ako nakitang pulburon sa buong buhay ko, kahit anong klaseng pulburon. Yung tunay na pulburon na masarap. Ako din, hindi pa ako nakakita niyan ha. Actually, para sa mga hindi nakakaalam at bago sa channel ko, never po akong tumikim kahit once ng any form of illegal drugs, not even rugby. Never. Not even cap syrup. Never. Never ko pong trinay i-overdose ang sarili ko. Never ako nag-take kahit tikim. Never. Okay, so hindi pa ako nakakakita niyan. Bagamat may mga nakikita ako, siyempre kasi yung dati kong trabaho, nagmamanage ako ng banda sa mga bars, nakikita ko, medyo na-obvious ko kung sino yung basag na. Sa madaling salita, bangag na. Madali pong makita yan. Mata pa lang eh. Yung ganon. Kasi yung gumaganon-ganon. May gumaganon-ganon, no? O kaya yung mata ganon. O kaya yung iba, sobrang... marami kasi sa bar nito eh. Yung sobrang L. May mga ganon. X naman ang tinitira nun. May mga... Yun, uso po yun sa bar. Yung L. Yung nakakapagpa-L. O yan. Diba? Pakita ako nun. So, yung sinasabi mong residue, pwede mo bang i-explain? Parang ano siya? Para siyang crystallized. Yes, dilat. Anong dilat. yung dating pag nasa skin siya na alam mo nakikita dito? Talcum powder. Basically, powder talaga. Pulbos pala talaga. Okay. Powder talaga siya. So, ganun yun. Even yung... Pero ako, baka minsan makitaan nyo dito ha. Hindi po ako nagtitake. Kasi baka mamaya yung nagme-makeup artist ko, ganyan-ganyan. Tapos lalagyan dito. Baka mamaya, sa SME na yun. Hindi. Pero ako, lalaban ako kahit saang drug test. Wala tayong problema dyan. Baka lang. May makitaan nyo rito. Texture niya ganun. Very, very fine. Basta makakita ka ng Johnson's baby powder, di ba? May kasi ang Polveron. Wow. Bigla ako nahiya kay ate. Sabi niya Polveron. Ay.
Polvoron. Polvoron. O, sige, yun na sabihin natin, Polvoron. Hindi. Kasi bagay naman sa kanya. Alam mo yung mga ganyang mga babae, pagka nagganyan, Polvoron. O, diba? Bagay sa kanila yung mga ganyang salita. Pag ako sa akin, Polvoron, parang di bagay. Oy! Mukha kang pinabili lang ng suka. They need to take it every 30 minutes eh. Kasi Yun pala yun, ha? Teka muna, eto yun. Eto pala yun, kaya minsan, may mga sinasabi sila na kailangan biglang nawawala. Daig pala neto, Yossi, every 30 minutes kailangan i-take. No, kasi minsan may mga ganyan kaming mga ulitin ko wala akong experience sa diyan. Kaya lang dahil sa nasa banda ako, may mga kaibigan kami na biglang nawawala. Tapos biglang bumabalik. Oo. So, yung pala yun, siguro tumitake ng ganito, pagbalik niya ibang nilalang na siya. Ibang tao na, grabe na ang medyo antok, biglang ibig sabihin mabilis ang tama. Kasi pagka sa tingin ko lang ganyan naman pag sa gamot, pag mabilis ang tama, mabilis ang pag-alis. So take ka ng take. Ito pala yan, take ka ng take every 30 minutes. Kaya halimbawa lang naman ito, politiko. Magtataka ka, bakit naman magtitake pa kung sakaling magpe-press con? Kasi di ba may mga nakikita kayo nagpe-press con, ganun ng ganun. O, pinagbibintangan, tumitira daw. Sa isip-isip ko, ngayon ko lang kasi nalaman to, sa isip-isip ko, alam mo magpe-press con ka, bakit ka titira? Parang hindi realistic, parang hindi makatotohanan kasi syempre, saan ka natitira pagdating sa bahay mo? Yung pala, kailangan tinitake yan every 30 minutes. O, para ma-maintain. O, kaya minsan may ganun-ganun sa press con. Di ba? Hindi ako fake news. Kayo na mag-imbestiga kung may gumaganon sa press con. O. Diba, parang maano yan, mabilis mawala. Sabi nga nila, parang cleanest drugs siya. Pinakamalinis na droga. Hindi ko alam yun. May ganun pa pala? May malinis na droga. Yung iba madumi. Ganon. Wow, malinis pala sila kung sakali. So every 30 minutes? Parang, yun yung nila, 30 minutes, So 1 hour. parang Nagda-down. Especially if you're drinking daw, para hindi ka malasing. Yan. Google nga natin, aralin natin. That's what I... Yan ang hindi ko maintindihan. Ako may tanong sa inyo. Bakit ba kayo umiinom? Ba't kayo umiinom? Di ba gusto nyo malasing? Hindi ko maintindihan to. Walang utak din pala itong mga nagko-coke. Di ba? Magko-coke sila para hindi malasing. Gago, di wag ka nang uminom kung ayaw mong malasing. Di ba? Hindi. Real talk. Bakit ka iinom kung ayaw mong malasing? Yan po ay naging sakit ko. Yan naman, aminado ko. Hindi ako nagmamalinis sa droga. Never been touched. Virgin po tayo dyan. Pero pagdating sa alcohol yan, aaminin ko, alcoholic ako before. To the point na yung unang salvo, yung unang take ko ng alcohol sa araw na yon, ini-straight ko yon. Bakit? Gusto ko agad yung tama. Ganon. Kaya gusto ko yung unang take ko hard agad. Mga 2 shot, 3 shots, straight yun para sumapol agad. Tapos maintain. Ayaw nyo palang malasing. Inom kayo ng inom ng alak. Di mag-stay kayo sa bahay. Manood kayo ng Netflix nang hindi kayo malasing. Bakit? Tanga rin pala ito, no? Sa bagay, pagka nagko-coke ka, baka na yung utak mo nalulusaw. Iinom, tapos ayaw malasing. Gago. Soft drinks ang tirahin nyo, mga animal, kung ayaw nyo malasing. Di ba? Baka lipad nga utak. Meaning, kung yan ay tama, based on the scientific evidence yung dinidiscuss natin mo ngayon, ang nakikita ko dito, kaya sila nag-take ng every 30 minutes para magstay yung amats. Yung effect nung pulveron. Yung ako, kasi diba I don't do it nga. So parang sabi ko, ano bang yan? Diba? Parang, bakit gustong-gusto niyo yun? Sabi niya kasi, pag nalalasing sila, nawawala yung tama. So they can drink more. Yun pala. Kaya nagtataka ako, may mga kaibigan ako before, hindi nalalasing. Oo, sa tropa minsan ako lang yung lasing. Pare-parehas naman kami umiinom. Ang dosage namin pare-parehas naman kami araw-araw umiinom. Sabi ko ba,
Itong tropa ko hindi nalalasing. Ganun pala yun. Ha? Yan pa yung pala yung binagbabawal na technique. Animal kayo pag nagkita-kita tayo. Hindi. Yung dalawa patay na eh. But seriously, hindi ko pinagtatawanan na. But seriously, that is a warning. Okay? Itong kaibigan ko to, dalawa pogi. Mas bata sa akin, early 30s. Yari na. Bakit? Overdose. Ingat kayo. Ha? Sa mga kababayan natin, ito ay hindi lamang patungkol sa ating gobyerno. Ito ay patungkol para sa ating lahat. Mag-iingat po tayo dito kasi delikado po. So, yun yung yun yung effect na yun yung alam ko. Pero yung yung after effect ang masama. Ano yung the masamang next after day, effect? Ano yung ginagawa nila usually? ang init ng ang init ng ulo. Oo, tapos physical. Yun, nananakit. So you are physically abused. Yeah. Mhm. Grabe, no? First, Physically abused siya. Oo. Kasi yung ex niya ay nagtitake daw. Grabe. Yung una. Okay. time, no? So like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So we went. So, alam mo yon. So, nandun yung mga friends, di ba? So, sabi dito. Yan po totoo kasi yung ex ko user ng Pulburon. Mayan Arroa. Sabi, eto mag-iingat po kayo. Kaya nga sabi ko, ayoko talaga ng droga. Eto, lagi kong sinasabi sa channel ko, wala akong pakialam kung anong kulay mo. Ikaw ay pula, pinklawang ka man, susuportahan kita. Basta seryoso ka sa drug war. Pabor ako dyan. Kasi alam nyo kung bakit, ayoko talaga ng droga. Masisira ang pamilya mo dyan. Isipin mo, babae, sasaktan mo. Diba? Baka mamaya, anak mo rin, masaktan mo. Magahasa mo pa. Napakadelikado mo talaga ng droga kasi nawawala ka sa kaisipan. Yan po ay talagang papatay ng ekonomiya, papatay ng kapayapaan dito sa bansang Pilipinas. Kaya ayoko po, any form of drugs, ayoko. Walang maitutulong yan sa bansang Pilipinas, kaya dapat yan ay sugpuin na. Okay? doon ko na first na meet yung sila, si President Bongbong, then the wife, pero hindi ko agad na meet. Ito naman ang sa akin, ha. On the serious note, dapat talaga ito panawagan. Ito po ay napapanahon. Hindi po dahil tayo ay nasa kabilang bakod o tayo ay maka-Duterte. I'm being fair here. Even before the election at nagkaroon ng lumabas na drug test sa St. Luke's, nananawagan na po tayo ng credible drug test kay Marcos. Bago pa siya maging presidente, ito alam ng mga matagal nang nanunood kay Coach Oli. Anong sinabi ko before? Ang tao kailangan ng credible drug test coming from Marcos. If not, hahabulin ka niyan. And until now, totoo at tama naman po yung ating sinabi. Until now, hinahabol siya ng drug test. May lumabas na video, anong sinigaw natin? Marcos, magpa-drug test ka na. Ako po, hindi ko sinasabing naniniwala ako sa video o hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala. Ganon din dito kay Cathy. Hindi ko sinasabing naniniwala ako or hindi ko rin sinasabing hindi ako naniniwala. Ang punto ko lang, let's finish this once and for all. President Bonget Marcos. Why? Magpa-drug test ka na kasi hahabol at hahabulin ka niyan. Hindi mo na maiiwasan yan. Kaya nga dapat yung mga kamag-anak, especially Senator Amy Marcos, manawagan ka na ng drug test. Gusto mong maniwala kami na ikaw ay maka-Duterte. Ano bang sabi ni Patay Digong? Drug test. This is not about the video. This is not about Cathy anymore. Kasi itong mga sinasabi nila ay dati naman. Malay nyo, nagbagong buhay. Gaya ko,
'Di ba? Bagamat hindi ako nag-take ng droga, marami rin naman akong kasalanan before. Pero pwede naman akong magbago, 'di ba? Gaya nyo. Pwede naman kayo magbago. Kaya nga, ang punot dulo nito, ang sosolve lang sa problemang ito, drug test. Kasi marami pang lalabas. At yan po, nung lumabas yung video, sinabi ko na. Hindi ako naniniwala dyan sa video na yan. O naniniwala ako, hindi yun ang issue. Magpa-drug test ka na kasi maraming lalabas. Eto na po, nasundan na si Cathy. Marami pang susunod, Marcos. Maiipit at maiipit at maiipit kayo. Yung tiwala ng taong bayan mawawala. 'Di ba? Actually, kung kayo po ay malinis, kumakampi nga ako sa inyo. Sandro, payuhan mo yung tatay mo. Dahil alam ko, naniniwala kayo, negative yung tatay nyo. 'Di ba? Payuhan nyo. Mag-drug test. Kampi ako sa inyo. Oo. Ngayon, pag nag-drug test kayo, credible ha? Hindi yung biglang may lumabas. Edi, tapos na issue. Kahit may lumabas pang 4, pang 5, kahit 1,000,000 video pa lumabas. Sabihin nyo, dati nagda-addict ako. Tapos ang issue. Ngayon, iba na ako. Presidente na ako, nagbagong buhay ako. Diba? Yung nakapako nga sa krus mamamatay na. Humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad Di ba? Ang point doon, humingi ng tawad. Kung may pagkakamali kayo before, humingi ng tawad at sabihin nyo, eto drug test, negative na ako ngayon. Patawarin nyo ako before, pero ngayon maayos na ako, pagkatiwalaan ninyo ko. O di tapos ang issue. Diba? Kampi pa nga ako sa inyo. Ang problema lang, kung until now, gumagamit pa rin. Ay, doon tayo may problema. Pero, gaya ng sabi ni Tatay Digong, ni PRRD, kung hindi kayo magpapadrug test at puro lang kayo denial, ang papaniwalaan ng tao, adik ka. Kasi sobra na yung call. Di ba? Sobra na yung call. Hair follicle, tama. Hair follicle drug test. Yun na yun Dati ko na sinasabi yun. Paglabas pa lang ng yung nilabas nila dati, hindi na ako naniwala doon. Hindi ibig sabihin, hindi credible yung St. Luke's. Unang labas pa lang sinisigaw na natin yan. Sabi ko, Marcos, hindi mo matatakbuhan ito. Hindi nyo matatakbuhan ito. Tama ba o tamang-tama? Until now, yan pa rin. Hindi tayo matatapos dito. Kasi pagdating ko, nawiwiwi na ako. Okay? Sabi ko, Nawiwiwi ka? oo, so I need to, kailangan ko magbanyo. So sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, sabi niya, okay. So parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nag-spare ako. So paglabas ko, wala siya. So parang, saan ako pupunta? So then nakita ko, naglalakad si First Lady papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Oo, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, hold on to that. Sabi niyo sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking? Naka-smile. Tapos parang, do you want? Ganon. Tapos sabi ko, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, diba? So, you know. Okay. So, nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Hold on to that. Teka muna. Delikado yung video na yan delikado, meron palang ganun, delikado. Nako, mahirap. Mahirap.
Sabi dito, may kaso sa Sandigan Bayan guilty sa graft and corruption yan. Oh. Okay, hanap tayo ng background. Sabi, Sir Coach Oli, mga dalawang hayop yan si Kuting. Wala na ako masasabi sa kanila. Kung hindi, it's about time na magkaroon sila ng official denial. Kung sila ay gumagamit or hindi gumagamit. Gawa sila ng official statement. Kaya lalong hindi naniniwala ang taong bayan kasi nagpapaliwanag sila galing doon sa kanilang mga kaalyadong sipsip. Sila ang nagsasalita in his behalf. Paggawa ka, may PCO ka naman eh. May secretary ka naman. Paggawa ka ng statement. Oh, na dinideny mo kung hindi totoong ikaw ay gumagamit. Ang problema, walang official denial coming from them. Not even an official denial coming from the relatives. Di ba? Senator Amy, Sandro, First Lady, deny nyo kung hindi ito totoo. Gawa kayo ng official statement about this. And then, sundan nyo na rin ng drug test. No? Iyan lang. Pero ito po sa ating mga kapatiran, huwag tayo masyadong ma-focus dito. Uulitin ko, ilang beses na po ako nanawagan ng drug test. Hindi ibig sabihin, ayaw ko nung video o itong sinasabi ni Cathy. Hindi po yun. Kaya lang ang point dito ay parang itong si Marcos, kahit anong panawagan natin ng drug test, ay hindi magpapadrug test. For some reason that they know, ayaw nilang magpa-drug test. Not even Senator Amy will call for President Bonget na mag-drug test. 'Di ba? So wala. Walang mangyayari. Walang mangyayari sa kamera, kampi-kampihan sila. No? So, bagamat ito ay supplementary and part ng ating pakikipaglaban sa pag-aabuso ng administrasyong ito, huwag tayong makakalimot na meron silang pang-aabusong iba pa. Okay? Tandaan po natin yung pang-aaping ginagawa nila sa Davao. Why? That is illegal. Yung pang-aaping ginawa nila at pang-aabuso at pananakit sa mga taga-KOJC, kailangan pagtuunan natin ng pansin. Why? That is illegal. Yung kanilang lantarang pagpapalit ng pulis at mga checkpoint dyan sa Davao, that is illegal. Okay? Ang dami pong illegal na ginagawa ngayon sa Davao. Huwag tayong aalis doon. Yung pagpapapasok at papapasukin at pagagalawin ng ICC, that is illegal. At yan po ay pwede nating maging kasangkapan para maireklamo natin sa tamang forum. Etong video, pwede nilang sabihin na dati na yan. 'Di ba? So, again, hindi ko sinasabing walang silbi ito. Pero tingnan natin ito sa buong picture. Mas marami silang illegal na ginagawa. Ito na lang corruption patungkol dito sa 5,000 plus na projects. Iyan po ay lantarang korupsyon. Kasi kung meron silang 5,000 flood projects at yan ay binuhusan ng gastusin ng pera ng taong bayan and yet nagbaha, ibig sabihin may nangurakot dyan. Substandard ang inilagay. Yan po ay may kinalaman sa ekonomiya, may kinalaman sa hapagkainan, may kinalaman sa sikmura ng bawat Pilipino. Kung adik man or hindi adik si Marcos, ito po ay walang direct effect sa ating ekonomiya. Bagamat yung kanyang pag-iisip ay sira.
kung sakaling gumagamit siya, sira, kaya tinatamaan din yung ekonomiya natin. So indirectly may tama din po 'yon, no? Pero inuulit ko, lahat po 'yan. Let's focus on calling drug test. At yan din po ang panawagan nung sa Maysug, yan din ang sinasabi ni Tatay Digong, even sa SMNI. Let's not focus on the video masyado or kung ano man. 'Di ba? Let's focus, even SMNI sinabi sa amin to, let's focus on calling sa drug test ng presidente kasi yun ang kailangan nating aksyon. Okay? Kasi magtatalo, may naniniwala sa video, may hindi naniniwala sa video, merong hahabulin ng batas tungkol sa video, merong nagsasabi AI daw to. Hindi na po, wag na natin masyadong pag-usapan yun. Ang pag-usapan natin, drug test. Marcos, yan po ang kailangan namin, drug test. Diba? So, siguro, yan lang po ang take ko dyan. Kung totoo yung video, again, it's not for me to decide. I'm no expert. Itong sinasabi ni Cathy, kung totoo to, hindi, I don't know her personally. So, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Cathy or hindi. One thing I know, bangag nga. Bakit? Sinabi na yan ni PRRD before at naniwala na kami before. So, bangag before. So, ang challenge ngayon, ulit, patunayan mo na, Marcos, kung hindi ka nga bangag ngayon. Di ba? Drug test. Tama, sabi ni Anselmo, corruption lantaran na. Yan ang dapat patunayan. Yan ang dapat nating patunayan. Yan ang dapat nating isa pang itulak. Saan napupunta yung pera ng taong bayan? Kasi kawawa dito, direct hit po yan. Direct hit po ang mga mahihirap. Especially doon sa walang kakayanan para magpatayo ng malalaking bahay na yung lugar nila ay binabaha. Tuwing babahain, delikado po buhay. Yan. So puntahan natin ito Itong next, gusto kong bigyan ng komentaryo.